Bata pa ako nang magsimula akong magtrabaho. Sa edad na 8 ay natuto akong makipag-agawan ng pwesto sa parking lot ng mga kainan. Nakikipag-away talaga ako kapag may ibang parking boy na pumupwesto sa teritoryo ko. Medyo sisiga-siga ako noon, Sir Neb. Malaking bata kasi ako, kaya kinakaya-kaya ko yung maliliit sa akin. Hinahampas ko ng bote ng mineral water sa ulo kapag nagmatigas pa. Mahirap ang buhay. Kailangan talagang maging tigasin kung gustong kumita. Mula sa pagiging parking boy, natuto akong magtawag ng pasahero ng jeep o yung tinatawag na barker. Mga 13 anyos ako noon. Doon ako medyo nag-mature at naging mahinahon. Bawas ng init ng ulo. Kasi kapag mainit ang ulo mo tapos barker ka, matatakot sa'yo yung mga tao at iiwas. Paano ka pa kikita? Noong panahon na yon, barya lang ang parte ko sa bawat pasahero na mapapasakay ko. Kaya kailangan makarami para kumita ng malaki. Wala akong bahay, idol. Sa kalye ako natutulog noon o kaya sa mga nakaparadang jeep. Kaya kitang-kita ko noon kung sino ang aswang doon sa amin. Nurse sa isang malaking ospital yung aswang. Doon siya nakatira sa isang eskinita papasok malapit sa paradahan ng jeep. Tanaw yung pasukan ng eskinita sa paradahan, kaya nakikita ko siya. Wala pang maraming poste ng ilaw noon, kaya kampante siyang magpalit ng anyo sa gilid-gilid. Kapag lumalabas siya, ay normal na babae pa. Pero kapag lumiko siya roon sa may lumang plant box na pinagawa ng barangay, lalabas siya roon na aso na o kaya pusa. Noong umpisa, hindi ko pa naiintindihan ang nangyayari. Hindi ko alam na nagpapalit siya ng anyo. Hindi ko nga alam na aswang siya. Nalaman ko lang nang maintriga ako kung saan siya pumupunta kapag gabi. Noong mga panahon na yon, maaga pang matulog yung mga tao, lalo na sa probinsya. Ang mga jeep hindi na bumabiyahe pagpatak ng alas 9 ng gabi. Malinis na ang kalsada, wala nang dumaraan. Itong babaeng nurse naman, sa tuwing sasapit ang alas 11 ng gabi, walang mintis, lumalabas sa eskinita. Hindi ko pinapansin, baka ako may lakad o bibilhin lang. Tapos isang gabi, wala nang jeep na nakaparada. Sa lapag lang ako nakahiga. Hindi ako makatulog kaya sumanda lang ako sa pader. Magsisigarilyo sana ako nang makita kong lumabas na naman yung nurse. Madilim, pero dahil sanay na ang mata ko, ay alam kong siya yun. Tinignan ko lang kung saan siya pupunta. Maya-maya, nagpalinga-linga siya. Tapos gumilid doon sa konkretong plant box. Naupo siya sa likod noon. Natawa ko kasi akala ko dudumi. Kaso maya-maya, napansin kong parang umuklo na yung ulo niya. Parang dumapa na. Naisip ko, baka kung napapano na. Tatayo sana ako at pupuntahan ko. Kaso, may lumabas na asong itim mula roon sa likod ng plant box. Idol, hindi bastang aso. Noong tinamaan ng liwanag ng poste sa kung saan, nakita kong naglalaway. Tapos napakahaba ng nguso. Hindi yung karaniwang aso na makikita natin na sakto lang yung nguso. Doon ko naisip na iba na yon. Hindi basta aso. Napasiksik ako sa pader kahit wala na akong masisiksikan. Naglalakad-lakad yung aso. Tapos suminghot sa hangin. Nagulat pa ako nung biglang tumalon. Pero hindi na lumapag. Bigla na lang nawala. Hindi ko makakalimutan yung nakita kong yon. Pero magmula noon, kapag lumalabas yung nurse ng alas 11 ng gabi, doon siya pumupunta sa likod ng plant box. Pagkatapos, may lalabas doon na aso o pusa na bigla ring mawawala kapag tumalon. Tuwing umaga naman, makikita kong sasakay ng jeep yung nurse na parang walang ginagawang kababalaghan sa gabi. Hindi ko siya pinapansin. Hindi rin naman ako pinapansin. Pero habang naroon siya sa jeep na pinagtatawag ko, walang tigil sa pagkabog ang dibdib ko. Minsan nga, napapahinto ako sa pagtatawag ng pasahero
kasi nauubusan ako ng hininga. Para akong hihikain sa kaba. Natigil lang ako sa pagiging barker noong swertehin na mapabarkada sa isang nagtatrabaho sa pabrika. Tinulungan niya akong gumawa ng mga peking diploma para makapasok sa pabrika at doon na ako nagsimulang magkaroon ng maayos na buhay at tirahan. Hindi ko na nakikita yung nurse na yon simula noong nakapagpabrika ako. Pero doon sa ospital na pinagtatrabahuhan niya, napabalita yung baby na patay ng isilang. Pero noong kukunin na ng mga magulang sa morgue, ay hindi na mahanap ang bangkay.